Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin kakasuhan na grabe malaking sampal sa palasyo ito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, Claire Castro, pahiya kay Karen Davila. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Joining us this morning is PCO Undersecretary and Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Undersecretary Castro, good morning to you. Yes, good morning, Karen. Okay, well, I want to start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. So ayan mga kababayan, no? Totoo naman. Wala, Castro, para sa iyo ang tanong na yan, di ba? Wala ka naman talagang ginawa kung di Duterte ng Duterte lang. Accomplishment, wala. No? Walang accomplishment report na naririnig coming from the palace. So anong pinaggagawa ng mga administrasyong ito? Kita naman kung anong nangyayari, di ba? Kita naman kung anong nangyayari sa gobyerno natin yun, sa bansa natin ngayon. Dahil nga, mismo dito pa lang sa PCO, wala nang maipakita, wala nang ebidensya na magpapatunay na nagtatrabaho talaga sila. No? Yan, supalpal. Sunog na sunog si Castro. Wala nang ginawa kung puro Duterte na lang. Buti nga ngayon lately hindi na masyadong napapag-usapan o pinag-uusapan dyan sa Malacanang ang Duterte. Paminsan-minsan na lang po, no? Pag tinutopak lang si Castro. Kasi nakafocus na po tayo ngayon sa flood control. Anomalies na ito. Diba? Pero what I'm trying to point out, mga kababayan, ano ba talaga ang accomplishment ng administrasyong ito? Pero ito isang cabinet members o secretary ni President Bongbong Marcos Jr. nagpaliwanag kung saan napupunta yung inuutang na trillions mga kababayan. Ito pakinggan po natin si Ralph Recto. Nagpabida naman. Ito pakinggan po natin. Tulay, kalsada, airport, seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. Tulay, kalsada, airport, seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. So dyan pala napupunta yung utang natin mga kababayan. Tulay, kalsada, airport, seaport, no? Sa flood control. Ayan mga kababayan, dyan pala napupunta yung pera natin. Kaya naman pala, Kaya naman pala, ubos na ang kaban ng bayan dahil dyan pala napupunta, no? Sabi po dito, saan napunta ang utang ng Pilipinas? Bilang isang Pilipino, ano ang naiisip mong paraan para mabayaran ang 17.27 trillion na utang ng bansa? Bilang isang Pilipino po. Ang masasabi ko lang po dyan, mga kababayan, no? Ano daw na paraan? Di wag na tayong mangutang ng mangutang, no? Kasi pag utang pa tayo ng utang, dodoble pa yan. Wala rin naman napapatunguhan yung inuutang, di ba? Kasi napupunta lang sa mga magnanakaw. 17.27 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Di ba? Habang tumatagal po sila dyan sa kanilang mga pwesto, ay malamang madoble, matriple pa ito. Hanggang sa last day of their terms, mga kababayan.
Pwede ring ganito ang gawin, di ba? Para, sabi kasi dito, bilang isang Pilipino, ano ang naisip mong paraan para mabayaran? Kaso mabayaran po ang sabi. Kasi pwede rin, di ba? Magpalit tayo ng presidente para mabayaran na yung utang na yan. Baka yung susunod na presidente gumawa na ng paraan para hindi masyadong mangutang at magbayad muna ng buwis, di ba? Yan yung ang mahirap mga kababayan, di ba? Sa kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno, no? Dito po sa flood control projects, trillions po ang nadali nila, stolen, di ba? Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, 1.2 trillion ang ni Prof sinong professor ito? Malutikia. Sabi niya po 1.2 trillion po ang stolen, no? From the sa ating bansa, mga kababayan. So 1.2 trillion. Grabe, di ba? Tapos ngayon plano pa nilang taasan ang buwis. Magdagdag ng buwis. Hindi ka ba kinakilabutan na itong si Recto? Hindi ka ba Recto kinakilibutan sa mga pinaggagawa ninyo? Nakikita mo na nga di ba? Kaliwat kanan na yung yung pangungurakot, magta-tax ka pa, magdadagdag ka pa ng tax. Aray ko po. Tapos yung sweldo nyo pa, ang lalaki ng mga sinayutak na sweldo ninyo. Di ba? Yung mga sweldo nitong mga sekretary na ito, hindi mga pang-normal na sweldohan lang, malaki po ang mga sweldo nito. Galing po yan sa kaban ng bayan, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, aray ko po. Chavit Singson, sinampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Ayan na, gumalaw na. Gumagalaw na si Boying, mga kababayan. Tinitira na yung mga kalaban sa politika. Ito na nga bang sinasabi natin no? Na hindi talaga magiging patas si Boying, no? I mean, magiging mawi-weaponize yung ombudsman dahil politiko po ang nakaupong ombudsman, mga kababayan. Diba? Mapupoliticize ang Office of the Ombudsman. Ito nga, diba? Alam naman po natin kung ano ang standing ni Chavit Singson. He is one of the criticizers, no? Of the government. Kaya ito, plunder, mga kababayan. Plunder lang naman. Good luck sa'yo. Chavit Singson, no? Good luck. Sana'y manindigan ka pa. Wag kang titiklop, ha? Wag kang titiklop. Alam naman namin matapang ka. Ayan na. Harapin mo yung si Boying Rimulya at ipamukha mo sa kanya na hindi ka natitinag. Diba? Alright, ito pa mga kababayan. Dilima. Nako. Mamaya hulihin na natin si Dilima. Ito muna. Yung mga nangangarap na yumaman, ito na ang chance ninyo. Yung mga nangangarap, mga engineers na mga nangangarap na bigla ang yaman, one time, big time. Ito na nearly 2,000 vacant positions at DPWH to be filed. Secretary Vince Dizon announces, ayan mga kababayan, sa mga gustong yumaman at may balak maging contractor in the future, eto na po ang inyong mga chance. 2,000 po ang kailangan nila. Doon po sa may mga pangarap na yumaman, mag-apply na po kayo. Go, 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 go. Apply na. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, Dilima. Dilima, sabi po ni Dilima, Philippines should be more aggressive versus China. Ikaw na lang, kayo na lang, kayong mga dilawan, no? Kayo na lang ang pumunta doon sa West Philippine Sea, no? Bakit natin, well anyway, kayo lang ang bahala. Kasi kami nakafocus kami ngayon sa flood control anomalies. Ngayon, kung gusto nyo pag-usapan yung West Philippine Sea at gusto nyo maging agresibo, kayo na lang po na mga kasamahan nyo ang pumunta doon po sa West Philippine Sea para matry naman natin, di ba? Mga congressman naman po ang papadala doon. Para tingnan natin kung gaano po sila katapang na nag-uudyok na maging agresibo ang Pilipinas versus China, no?
Ay nako, palakasin nyo muna ang armed forces natin. No, hindi nyo nga yata, nako po, mahirap na lang po magsalita mga kabayan sapagkat, no, nakikita naman ng taong bayan kung ano ang kapasidad ng Pilipinas versus China. Wag sanang totohanin ng China. Diba? Baka isang ano lang tayo, isang tulog lang ay wala na. Kung gusto mo dilima, ikaw na lang, pumunta ka doon, di ba? Anyway, ito na mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Pasabog ni Chavit Singson. Ito. Sa kanya. Wait. Yan. Oh, pasok. Tagal. Wait lang, tomate kudasai. Yan na. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos. You think the President should show transparency, accountability, honesty, para maniwala tao. Nawala mic test. Para maniwala ang tao sa kanya, unahin niya yung pubisa niya. Dahil, para paniwala natin, kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Mas hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. They're very transparent in Ilocosur. So ipakita niya na ganoon din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kapo nga sa ICI, unahin na Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Kasi lang pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na binensyon, pinafpan. Grabe, no? Hanggang lumabas din Ilocos Norte tapos si Lintuna. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo dumababo sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Ang galing, ano? Kasi ang Filipino, madali makalimot. Yung tama yung punto ni dyan eh. Ha? Ang galing kasi, mantakin mo na ganun ang ginawa ni Marcos. Kunwari, na iniimbestigahan niya. Siyempre, pag investigasyon, matagal. O, tapos na siya, andun na siya, lilipad na naman yan sa ibang bansa, bye-bye na sa atin, wala na, ubus na. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record. Ang tatag nila ang sarapalan. Akala ko inigising na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, Presidente muna, at that time wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na Presidente muna, pero nag-file si Sara, you have to slide down and deliver it to talk to Sara. Ikaw, vice, protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Talagang malaki yung hinanakit dito ni Chavit Singson, mga kabayan, no? Sapagkat isa pala siya sa mga tumulong dito po kay President Bongbong Marcos Jr., no? Na kinalimutan naman. Buti nga ikaw, Chavit Singson, ganun lang ang hindi naman natin sinasabing ganun ang naitulong mo. But versus dito po kay Atty. Vic Rodriguez, no, na talagang hands-on. Okay? Hands-on sa pagtulong kay President Bongbong Marcos Jr. sa kampanya para manalo. Nung nakaraang eleksyon, kita mo naman ang ginawa. Diba? Mas mabuti nga yung sayo. Diba? Hindi ka ginanon nila, di ba? Kung anong ginawa nila kay Atty. Vic, di ba? Mas masakit sa part ni Atty. Vic, no? Pero hindi ko sinasabing hindi rin masakit sa part ni Chavit Singson. Siyempre, tinulungan mo yun eh. Nasayang yung effort, yung time mo by helping this president, no? Tapos, ganun lang, kakalimutan ka lang bigla, di ba? Parang wala, sige, walang thank you, ganun.
Mga ulo, Sabi niya, palakpak. thank you, Manong. Yun lang. So, all the Okay, way to nag-thank you ako, pala. Okay. Pera, lahat. Nagkakabaon po television. So, nakalimutan ako. Okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talaga ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ako dahil kasi po sa nanay. Of course, tumulong ako. Yung mga mayors naman, maraming problema bawat po. There are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala kayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako na pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. Yun! So, yun po ang nangyari. Sana po, bakit tayo pabudol? Dahil, Gusto ko yun. Parehas tayong lahat, no? Ako, yung ibang mga vloggers na sumuporta din kay President Bongbong Marcos Jr., antay tayo ng antay sa mga pinangako niya noong nakaraang kampanya. Okay? Shout out kay General Macanas, di ba? Isa rin po siya no? At saka yung iba pa. Antay tayo ng antay hanggang sa naging anti-Marcos na tayong lahat. Gusto ko yung sinabi, no? Ni Chavit Singson. Nag-antay tayong lahat sa mga pinangako ni President Bongbong Marcos Jr. Sa sobrang tagal ng mga aksyon, naging anti-Marcos tuloy tayo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.